mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa buong buwan ng April 2025. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign kasi makalinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Ano meron dito? Ang wida natin ay babae. Pero pwede rin namang lalaki kung introvert siya. O ano yung body niya, yun. Feminine energy. So, i-describe ko yung tao. Okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin niya ay fit sa sitwasyon nyo o dun sa kakilala nyo. Kasi kung di man to para sa inyo, di baka para sa someone na kakilala nyo. Kung malapit sa inyo, pwede rin idol. So, yung babae ay kasal. Aliman dito ha, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa inyo. May anak. Mayaman. Kung di mayaman, may sariling business. Kung walang business, may career, trabaho. Buntis. Buntis ngayon, senior, pensionado. Kaya lang kasi yung mga sinabi kong yun, hiwalay sila ngayon eh. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may separation na maaaring mangyari, kaya may heartache. So whether mangyayari pa lang o whether nangyayari na o mangyayari pa lang. Judgment to eh. Maganda sana kung ibang deck yung ginamit ko. Sabihin ko na pwede pa yung reconciliation. May chance pa na magkaayos. Kasi forgiveness din naman, absolution yung pwedeng isa sa meaning ng judgment. Kaya lang kasi sa case na to, ibang deck yung gamit ko at ang sabi dito, review and contemplation. So more like, ang future outcome nito ay may someone na nag-iisip. As you contemplate the past and the present, you'll get clear on your divine life purpose. So may someone na nagmumuni-muni sa nangyari sa past. Kumbaga, kino-compare niya yung past sa present. More like yung babae, kasi siya yung katabi nito eh. Yung babae, yung magmumuni-muni dito. Kung nangyayari na tong separation, wala pang reconciliation sa buong buwan ng April na pala. Kasi nagko-contemplate yung babae. Basta malabo ang reconciliation. Kung mangyayari pa lang, edi magsiseparate, separate o maghiwalay. Tapos hindi rin agad-agad mangyayari yung reconciliation. Kasi nga,
nagko-contemplate dito. Nagmumuni-muni. May someone na hindi pa ready sa topic ng reconciliation. Maganda kung alamin natin anong pwedeng pinagmulan ng away. Ito ba maganda ba ito? O yung isa? Ito na lang. Alamin natin anong nangyari. Bakit ganito? May Ten of Swords. Anong cause ng paghiwalay? Yung lalaki. May lalaki tayo. Pwede rin babae kung extrovert siya o in-embody niya yung masculine energy. Yung in-embody niya yung masculine energy. Okay? Parang may boredom dito eh. Kasi may ano tayo, baliktad na death card. Kasi change yan, di ba? Kung upright siya. Kaya lang sa case na to, reverse siya. So, walang change siya, di boredom na yan. May someone na bored at yun yung lalaki. Kaya ayun, siya yung cause ng hiwalayan. Dahil wala na excitement. Nawala yung feelings niya. Yan ang dating. Pero kahit ganun na bored siya, hindi naman basta-basta mawawala yung feelings. Eh, upright pala to. So, tingin ko may feelings pa siya, pero since nandito nga to, na-bored na siya. Yan yung naging awareness niya dito. Bored siya sa relasyon, although may feelings pa siya. Parang mas pinili niyang iwan. Maganda kung gumamit tayo ng ibang deck para mas malawak, di ba? Information. Tingnan natin ano pong masasabi nito sa nangyari. Teka, ayusin ko lang itong deck ko. Kasi masikip. Ayusin ko lang. Bago ako magsimula. Wait. Okay. Bored kasi LDR sila eh. Nahirapan yung lalaki dun sa sitwasyon nila na LDR sila. Yun eh. Pero nandito yung bugay natin.
Ba't nandito tong bouquet na to? Nahanap niya yung happiness. Bored siya, di ba? Problema yung distance. Gusto niyang maging masaya, kaya ayun, pag-break siya. O, ginost niya. Ewan ko, parang siya yung dahilan ng problema. Siya yung nakipaghiwalay o ang ghost o hindi siya nakipag-usap nowadays. Pero kahit anong bunot ko, walang lumalabas na third party. Although medyo nag-alinlangan ako dito. Pero yun sa ngayon, gusto niyang maging masaya. Dahil bored nga siya. Ewan ko kung paano niya hanapin tong happiness. Pero sa ngayon, ayaw niya muna makausap yung partner niya. At least, tayo yung King of Cups. May pagmamahal pa yan. Somehow. Yun nga lang, bored siya. Nangyayari talaga sa totoong buhay yan. Diba? Kahit mahal mo pa. Kung di na kayo fit mentally, diba? Doon na kayo mapag-usapang common. Ang boring. Ganun yung feeling. Hindi kayo fit mentally. Wala kang mapag-usapan. Paano na yun? Diba? Hindi kayo nagkakasundo. Okay ba kayo ng pananaw, opinion, paniniwala? Pati type ng music, iba. Ganun dating. May mga differences. Kaya, isa na rin yun sa factor kung bakit bored yung lalaki dun sa babae. Pero again, ulitin ko, wala namang third party. At sa ngayon, gusto niya maging masaya. So, ewan ko kung paano niya hahanapin yun. Pero at this point of time, nakabuti kung hayaan na lang muna natin siya. Hanapin ang happiness niya, who knows? Baka naman bumalik pa yan. Kapag nakuha niya na yung happiness na gusto niya. Anyways, punta tayo dito sa clue natin. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa partner o person. Doon muna tayo, bago yung kakilala o idol. Ito yung partner o person ng Aries. Sa kwento na to, ito yung possible zodiac sign, Scorpio, Aquarius, Cancer. Halimbawa, hindi tumama sa inyo di ba ka tumama sa someone na malapit sa inyo o idol. Ito yung zodiac sign nila. Possible zodiac sign nila. Leo, Sagittarius, o Aquarius. So, alin man dyan. Ito naman yung description. So, yung description natin, same instruction. Hindi to tumama sa inyo, baka tumama sa person nyo, kakilala o idol, hazel eyes. So, may someone na brown ang mata. Ang ganda ng kulay, ganito.
Ayan, natural na yan. Hazel eyes. Ganda ng mata. Baka contact lens yan. O foreigner. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Black o African American. So, kundi yan foreigner, katulad ng sabi ko dito. Baka may someone na nasa Africa o America, kung OFW. O baka literal na negro. Kung wala man lahi. Baka maitim. So, ano to? Pekas. May someone na may pekas. Ito may peklat. Ayun o. Peklat yun. Inisip ko nga, sabi ko, nasaan yung peklat nito kung scar? Ayun pala. Anyways. Punta na tayo sa susunod. Ibang senaryo na to, ha? Hindi sila magkarugtong. Kung magdurugtong man, edi sasabihin ko na lang. Pero madalas hindi eh. So, tingnan natin. Ito masaya. Kasi magkakapera yung iba sa inyo. Ito yung mapag-uusapan dito. May conversation eh. Baka makatanggap ng pera yung iba sa inyo o baka may magbabayad ng utang. Basta mapag-uusapan ng pera. Yun ang mahalaga. Magkakapera. O ipoprocess ang loan siguro. Salary loan, pension. Ano pa bang pwedeng pagkakita? Business. Di ba? O negosasyon tungkol sa pera. Anyways. Ano tayo sa susunod? Maraming possible scenario na tumatakbo sa isip ko. Una, may someone na naghihintay ng intimacy. Okay? Pangalawa, may someone na naghihintay mag-open up ng secret. O mystery. Naghihintay malaman ng mystery. O sagot sa mystery. Pangapat na naghihintay ng prostitute. So case to case basis, ha? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, marami akong naiisip na pwedeng meaning nito. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. O pwede rin naman naghihintay tungkol sa good news sa pera o any form ng reconciliation negotiation. Ano ba ito? Miss. May someone na nakaka-miss, pang-5. May nakaka-miss. Whether kayo yung nakaka-miss sa someone na malapit sa inyo o
may someone na makakamiss sa iba sa inyo. Okay? Pang-anim, nagmukha na tong contemplation. Sabagay, dito rin, no? Yung kanina, ito. Kaya magugulo pa eh. Itong card na to, di ba nakalagay review and contemplation? Ito rin yun eh. So, emphasis na malabo nga yung reconciliation. Katulad dun sa unang reading natin. Parang dalawang indicator na talaga. Malabo yung reconciliation. Sa months lang naman na to. Who knows? Baka naman sa May. Mabago na. Di ba? Ano pa ba? Nice. Ito na nga tayo sa susunod. Ay, dito na pala, sa last deck na. Kasi ano na to, 21 minutes. Kukuha ko dito ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Okay? So, 3 card, babasahin ko na lang. General advice na to for the whole month. My fearless freedom lights up the world. I honor how I want to feel. Honor how I want to feel, or I honor how I want to feel. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Anyways, hanggang dito lang. Goodbye.